Pagkatapos gugulin ang 10 taon na na-frozen sa karagatan, isang batang lalaki na kabilang sa mahabang linya ng mga avatar ay nagising at dapat kontrolin ang kapangyarihan ng 4 na elemento upang talunin ang mga halimaw na nilalang at pigilan ang isang digmaan. Ngayon ay balikan natin ang unang season ng series na Avatar: The Last Airbender mula sa taon ng 2024. Sa panahon ng isang habulan sa kabisera ng lungsod, isang mandirigma mula sa lupa ng kaharian ay dapat harapin ang isang grupo ng firebender upang makatakas ito ng buhay. At sa puntong ito siya ay napilitan na gamitin ang kanyang kakayahan at patunayan na isang mahusay na earthbender. At sa oras na hanapin nito ang kanyang kasama upang tumakas, ang lalaki ay tinamaan ng isang fireball at muling lumaban. At sa halip na umalis, ibinigay nito ang sikretong ninakaw niya sa kanyang kaibigan at hiniling na dalhin ang dokumento sa hari ng kaharian ng lupa dahil isang digmaan ang malapit ng maganap. Pagkatapos ay gumawa ng isang pader ang mandirigma upang pigilan ang mga gwardya na habulin ang kanyang kasama at lumaban ng mag-isa sa hukbo ng mga firebender. At sa gabing yun, siya ay nahuli at dinala bilang bilanggo at sinunog ito ng buhay. At sa millennia, ang nation ng Fire, Earth, Water at Air ay nabuhay ng payapa, at dahil ito sa Avatar na tanging may kakayahan na ma-master ang 4 na elemento at protektahan ang balanse sa pagitan ng mga kaharian. At nang nawala ang Avatar, ang kanyang espiritu ay isinilang muli sa ibang katawan at kasunod ito ng walang hanggang cycle. At dahil sa huling pagkawala ng Avatar, ang bagong incarnation ay hindi pa nabubunyag, kaya sinamantala ni Sozon ang pagkakataon na ito upang simulan ang kanyang plano na sakupin ang mundo. At dahil alam na ang susunod na Avatar ay isinilang sa Air Nomads, inutusan ng Fire Lord ang kanyang hukbo na tapusin ang lahat ng Airbender, ngunit ang isa sa kanila ay nagawang makaligtas. Si Aang ay 12 anyos na bata na nakatira sa monasteryo, at ang kanyang pagganap bilang airbender ay pambihira kaysa sa mga batang kasing edad nito. Alam ng lahat ng monghe na ang batang lalaki ay napili upang tanggapin ang espiritu ng Avatar, ngunit sinabi ng monghe na si Gyatso na masyado pa itong bata para magsimula ng paglalakbay para sa pag-aaral na may layuning kabisaduhin ang 3 pang elemento. At kahit pa ang konseho ay dumating sa conclusion na walang ibang pagpipilian dahil sa anumang oras ang Fire Nation ay magsisimula ng digmaan. At nang malaman nito na kailangan niyang umalis, umiyak si Aang dahil ayaw nitong mahiwalay sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang master Gyatso, naunawaan ng bata ang kahalagahan ng pagiging isang avatar at tinanggap ang kanyang misyon. At sa gabing yun, binisita niyang si Appa, at hindi nila napansin na ang hukbo ng Fire Nation ay papalapit na sa monasteryo na may layuning tapusin ang lahat ng makita nila. At sa panahon ng labanan, nagtulungan ang mga airbender upang subukan na talunin ang mga kalaban, ngunit kahit pa mas magaling sila na daig ng Fire Nation ang laban, na nagplano ng ilang linggo bago sumalakay. At matapos na sunugin ang ilan, si Sozon at ang kanyang hukbo ay nagtungo sa mga bata na nasa ilalim ng proteksyon ni Gyatso. At habang hinaharap ang pinakamahusay sa mga airbender sa isang laban, sinabi ng Fire Lord na makakaligtas sila kung hindi pinalakas ang kapangyarihan ng kanyang hukbo ng isang kometa na papalapit sa planeta. At dahil sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, nanalo ang Fire Nation sa laban at tinapos ang lahat ng airbender na natagpuan nila sa monasteryo. At dahil walang alam sa nangyari, nagpasya si Aang na bumalik habang ang karagatan na nililiparan ni Appa ay nagiging hindi maganda. Gayunpaman, sa kanilang pagbalik, naipit ang dalawa sa isang bagyo at nahulog sa karagatan. At habang lumulubog ang kanyang katawan sa karagatan, nawala ng malay si Aang, pati na rin si Appa. At sa mga sandaling yun, ang kapangyarihan ng Avatar ay naging aktibo, at upang masigurado na makakaligtas ang bata, isang pader ng yelo ang nilikha sa paligid niya. At 100 taon ang lumipas sa Wolf Bay si Katara, at saka ay naglalayag sa isang nagyayelong lawa nang makatagpo nila ang isang malaking bloke ng yelo, at mula dito lumitaw ang Avatar. At nang makita na walang malay si Aang, nagpasya si Katara na dalhin siya sa nayon, at nang masuri ang tattoo sa katawan ng bata, sinabi ng matanda na isa siyang airbender. At sa oras na magising ang Avatar, si Zuko, ang prinsipe ng Fire Nation, ay nasa malapit at nakita ang malakas na sinag ng liwanag na lumitaw. At mabilis na pagtanto ng binata na ang Avatar ay nagising na, at nagpasya na hanapin ito, at ang kanyang layunin ay mabawi ang tiwala ng kanyang ama dahil doon lamang ito makakauwi sa kanila at kunin ang trono. At nang magising ito, napagtanto niya ang nawala siya sa kanila at nagsimulang lumipad upang hanapin si Appa. At pagkatapos nitong sumipol, nagawa ng bata na maakit ang atensyon ng Bison na mabilis lumipad upang makita siya. At matapos na sabihin kung paano ito napunta sa yelo, nalaman ni Aang na ang Air Nomads ay winasak at labis na nalungkot. At sa pagtatangkang aliwin nito, inihayag ni Katara na ang kanyang ina ay pinatay din ng mga firebender, at 3 taon nang lumipas, ang kanyang ama ay umalis sa nayon kasama ang iba pang mandirigma upang gumanti. Si Katara ay isa sa mga huling waterbender ng tribong Timog dahil ang lahat ay pinatay din ng mga Fire Nation.
At sa kabila ng sobrang talino wala ito gaanong kalayaan na sanayin ang kanyang kakayahan dahil kung siya ay matutuklasan siya rin ay papatayin. At sa mga araw na yun habang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan kay Aang nakita ni Katara ang isang barko na paparating at napagtanto na pag-aari ito ng kaaway. Mabilis itong bumalik sa nayon at ipinaalam kay Sokka ang pagsalakay at sa mga sandaling yun napagtanto ng matanda na ang hukbo ng fire ay hinahanap si Aang dahil sa pagiging huling airbender at avatar nito. At nang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng bata nagpasya si Katara na itago siya at hinamon ni Sokka si Zuko sa isang laban. At dahil wala itong kakayahan na kontrolin ang tubig madaling natalo ang binata at malapit nang tapusin ng lumitaw si Aang at nakialam sa labanan. At sa tulong ng kanyang sandata nagawa ng bata ilihis ang atake ng kanyang mga kalaban at sa mga sandaling yun ang Water Tribe ay pumasok sa labanan. At nang napagtanto nito nawawasaki ni Zuko ang buong nayon sumangayon siya ang nakunin bilang bilanggo upang maiwasan ang anumang gulo. Gayunpaman pagkatapos na dalhin ang bata nagpa siya ang magkapatid na sumunod at iligtas siya at sumakay kay Appa upang marating ang barko. Samantala nagawa ni Aang na makatakas sa selda at tumakbo at tinamaan ng isang fireball at natomba. At sa oras na mahuhulog ito sa karagatan ng bata ay nagawang iligtas ni Sokka at tumakas kasama ang grupo. At dahil alam na hindi na sila makakabalik sa nayon nagpa siya ang tatlo na bisitahin ang lumang tirahan ni Aang at sa unang pagkakataon ng bata ay nagkaroon ng pagkakataon na makita ang monasteryo pagkatapos ng laban nito sa Fire Nation. At sa mga sandaling yun nakita nito ang labi ni Gyatso at nabalot ito ng emosyon nang biglang nagsimulang umilo ang kanyang mga tato at nagsimulang umikot ang isang bagyo sa paligid niya at naglagay sa panganib sa buhay ng magkapatid. At ilang minuto ang lumipas nagawa ni Aang nakumalma at nabawi ang kanyang kontrol sa sarili at dahil determinadong ibalik ang balanse sa mundo nagpa siya itong kumpletuhin ang kanyang misyon at matutunan na kontrolin ang iba pang elemento. At habang naglalakad sa monasteryo nakita ng bata ang lumilipad na lemur at nagpa siya ang hayop na samahan sila sa kanilang paglalakbay sa Koshi Island. At nang makarating sa lugar ang grupo ay nagulat ng mga mandirigma ng Koshi at nauwi ito sa paghuli sa magkapatid. At sa mga sandaling yun ang mata ng lumang rebulto ng avatar ay nagsimulang lumiwanag at natuklasan ng mga lokal na si Aang ay ang bagong avatar. At sa ilalim ng utos ng kanyang ina dinala ni Suki ang mga bisita at sinabi na maaari lamang silang manatili sa isla sa loob ng 48 oras. At sa sumunod na umaga gumising si Katara ng maaga upang magsimulang magsanay dahil bago ito umalis nakatanggap ito ng isang scroll na naglalaman tungkol sa water bending mula sa kanyang lola. At pagkatapos ng pagsasanay tinulungan nito si Aang na makahanap ng impormasyon tungkol sa avatar na si Koshi habang si Sokka ay nagsasanay ng ilang mga diskarte sa pakikipaglaban kasama si Suki. At nang matuklasan niyang na ang espiritu ng avatar ay namamalagi sa kanyang loob nagsimulang magsanay si Aang ng meditation upang subukan na makipag-usap kay Master Koshi at nagawa nitong makipag-ugnayan sa kanya. At habang inaalam ng bata kung ano ang gagawin niya upang maibalik ang balanse sa pagitan ng 4 na kaharian. Isang hukbo ng Fire Nation ang dumating sa lupain at sumalakay sa nayon. Ang mga sundalo ay sinalubong ni Yukari ang pinuno ng tribo na sinabing wala siyang nakitang mga outsiders sa kanyang isla bukod sa hukbo ni Zhao. Kaya inutusan ng lalaki ang kanyang tauhan na maghanap kung saan nagpa siya ang mga mandirigma ng nayon na agad kumilos. At pagkatapos dumating si Zuko sa isla at kailangan siyang harapin ni Katara. Gayunpaman dahil nag-aaral pa lamang ito ang dalaga ay natalo sa laban at malapit nang tapusin ng lumitaw si Kyoshi. At dahil malapit sa kanyang templo nagawa ng sinaunang avatar na manifest ang kanyang sarili sa katawan ni Aang at sinundan si Xiao. At dahil sa kontrol nito sa 4 na elemento nagawa nitong talunin ang hukbo ng mag-isa at walang pagpipilian ang kalaban kundi ang umatras. At sa pagtatapos ng labanan nabawi ng bata ang kanyang tunay na anyo at pinuri ng mga taga-nayon na ngayon ay may bago ng pag-asa. At bago umalis hinalikan ni Sokka si Suki at ibinigay nito ang kanyang pamaypay bilang regalo. Samantala naglakbay ang tatlo sa Water Tribe sa Hilaga dahil binalaan si Aang na may isang nakakakilabot na mangyayari. Matapos ng kanyang pagkatalo sa Koshi Island si Commander Zhao ay sumulat ng liham sa Fire Lord at pinaalam sa kanya ang pagbabalik ng Avatar. At sa gabing yun ang kaharian ni Ozai ay pinasok ngunit ang mga nanghimasok ay nahuli dahil kay Azula na nakakabatang kapatid ni Zuko. At bilang walang awa na pinuno hindi pinapatawad ng Fire Lord ang kanyang kaaway at sinunog ang kanilang mga katawan ng walang awa. At nang makarating sa Omashu ang tatlong magkakaibigan ay nakipagkita sa isang mangangalakal na si Jet at hiniling ang kanyang tulong na pumasok sa fortress dahil hindi pinapayagan ng mga sundalo ang mga tagalabas na dumaan. At minuto matapos na tumawid sa tarangkahan nasaksihan ng bata ang isang pagsabog at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang makapal na uso.
At sa puntong ito natuklasan ni Teo na siya ay isang airbender at inimbitahan ni Sai na ama ng bata ang grupo upang samilong sa kanyang bahay. At sa panahon ng isang pag-uusap natuklasan ng tatlo na isa lamang ito sa mga hindi mabilang na pag-atake na ginawa ng mga firebender na nagkalat sa buong lungsod bilang mga espiya. At nang masaksihan ang malaking trahedya na dinulot ng digmaan nagpasya siyang na ipagpaliban ang kanyang misyon sa Hilaga at manatili sa Omashu upang tulungan ang mga tao sa lugar. Gayunpaman sa mga oras na yun nakita ni Katara si Sai na nakikipag-usap sa spy mula sa Fire Nation at natuklasan na siya ay isang traitor. At sa mga puntong ito nakita ulit nito si Jet at pareho silang nagpasya na sundan ang lalaki sa kagubatan. At ang hindi nila alam na sila ay inakit sa isang ambush at kailangan harapin ang kanilang kalaban ng sila lang. At dahil naisip na sila ay dehado nagpasya si Jet na tawagin ang kanyang mga kaibigan upang tulungan siya sa laban. Pagkatapos ay isang grupo ng mga batang ulila ang sumama sa kanya at nagawang talunin ang mga firebender. Pagkatapos ay sinamahan ni Katara ang grupo sa isang nayon na nakatago sa gitna ng kagubatan at natuklasan na dito rin sila nakatira. At lahat ng ulila ay nawalan ng pamilya sa Fire Nation at nagpasya na magsama-sama upang lumaban para sa kalayaan. Samantala si Teo at Ang ay inimbestigahan ang mga responsable sa pag-atake at natuklasan na ang pagsabog ay hindi dulot ng firebender ngunit dahil kay Jet. At nang marinig ang balita na ito sinubukan ni Katara na ipagtanggol ang binata at naghanap ng patunay na si Sai ay isang traitor. Gayunpaman sa kanyang gulat si Jet at ang kanyang mga kaibigan ay isinigawa na ang kanilang plano upang tapusin si Sai at pinagpalit ang kahon sa isang kahon na puno ng pampasabog. Habang sinusubukan na kumbinsihin si Jet na hindi ito magandang plano dahil ilan sa mga inosenteng tao ay madadamay at napagtanto ni Katara na tama si Ang at hiniling ang tulong ng grupo upang hanapin si Sai. Nang biglang dumating si Zuko at Aira para hulihin si Ang at inutusan ng bata ang magkapatid na pumunta sa palasyo habang nagsimula itong makipaglaban kay Zuko. At nang makarating sa lugar nakita ni Katara ang isa sa mga ulilang bata sa puno na naghahandang tumira sa kahon kaya gumawa ito ng isang tubig upang patayin ang apoy sa palaso. At sa panahon ng labanan nakuha ni Zuko ang atensyon ng mga gwardya at kailangan na tumakas dahil ang lahat sa lungsod ay galit sa mga firebenders. At sa pagtatangkang iligtas ang kanyang pamangkin ginamit ni Aira ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang atensyon ng mga sundalo at inutusan si Zuko na tumakas. At sa panahon ng kalituhan si Ang ay nahuli din at pinaghinalaan na nagsimula ng gulo. At habang nasa bilangguan nakilala ng bata si General Aira at natuklasan na hindi katulad ng kanyang kapatid ang lalaki ay hindi pabor sa digmaan. At nang dalhin ito upang makita ang hari si Ang ay nagulat nang matuklasan na ito ay si Bumi na kanyang kababata. At sa mga sandaling yun ninakaw ni Zuko ang damit ng isa sa mga sundalo upang makalusot at iligtas ang kanyang tiyuhin na dinala sa isang balon. At matapos na matuklasan na ang kanilang kaibigan ay natrap sa kastilyo ginamit ng magkapatid ang mga lagusan sa ilalim ng lupa upang makapasok at iligtas siya. At habang hinahanap ang daan sa labyrinth ang dalawang magkapatid ay nakatagpo ang isang nilalang na nagbabantay sa lagusan at kailangan na tumakas. Tumakbo ang dalawa hanggang marating ang dulo kaya wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang kanilang kamatayan. At nang maghawak kamay ang magkapatid umatake ang nilalang at napagtanto ng dalaga na bulag ang halimaw. Ang lahat ng nilalang sa kanyang lahi ay sumusunod lang sa pakiramdam lalo na ang pagmamahal. Kaya nakumbinsi ni Sokka ang nilalang tulungan silang makapasok sa kastilyo. At nang makasalubong nito ang mga sundalo na bitbit ang kanyang mga tiyuhin nagpasya si Zuko na salakayin sila at kahit mag-isa nagawa nitong talunin ang mga earthbender. Pagkatapos ay pinalaya nito si Aira at nagtulong ang dalawa upang talunin ang natitirang sundalo. Pagkatapos ng labanan ng general ay nasugatan at tinulungan ni Zuko ang kanyang tiyuhin na makalabas sa lungsod. At pagkatapos ng hapunan hinamon ni Bumi ang kanyang dating kaibigan sa isang laban at walang pagpipilian si Ang kundi tanggapin ang hamon. At ang katotohanan ay galit ang hari sa Avatar sa pag-abandona nito sa kanya ng mahabang panahon. Sinisisi nito si Ang dahil sa digmaan dahil kung hindi nakulong ang bata sa yelo sa karagatan maraming buhay sana ang nailigtas. At doon ibinagsak ni Bumi ang dalawang malaking bato at kailangan gamitin ni Ang kapangyarihan nito upang pigilan ito o kung hindi ang isa sa kanila ay mamamatay. Inutusan ng hari ang bata na pumili dahil ang pagiging avatar ay nangangahulugan ng paggawa ng mahirap na desisyon ngunit tumanggi si Ang na mamatay si Bumi. At doon lumitaw ang magkapatid at sa tulong ni Katara nahuli ni Sokka ang hari kaya nagawang iligtas ni Ang sarili nito. At sa panahon ng maikling pag-uusap nagkaroon ng pagkakataon ang bata na makipagbati sa kanyang kaibigan at natuklasan na si Sai ay hindi traitor ngunit isang undercover agent upang malaman ang sikreto ng Fire Nation.
Pagkatapos na umalis sa palasyo si Aang at ang kanyang mga kaibigan ay nahanap ang isang nayon sa gitna ng kagubatan at natuklasan na ang mga taong ito ay inatake din ng Fire Nation. Ang mga puno sa paligid ay nasunog upang bigyan daan ang bundok at marami sa mga taga-nayon na nawala nang lumabas sila upang maghanap ng pagkain. Pagkatapos ay inihayag ni Aang na alam nito ang kinaroroonan ng mga taong ito at sinabing hahabulin niya sila. At habang naglalakad ang grupo sa kagubatan, inihayag ng bata na naramdaman nito ang presensya ng barrier na humahantong sa mundo ng espiritu kung saan nakulong ang mga taga-nayon. At ilang minuto ang lumipas, nakita ng tatlo ang isang altar na itinayo bilang parangal sa espiritu ng kagubatan at umupo si Aang sa bato upang mag-meditate. Gayunpaman, sa halip na maabot ang mundo ng espiritu ng mag-isa, hindi nito sinasadyang may sama ang kanyang mga kaibigan at ang grupo ay nakatagpo ang espiritu ng kaalaman na kahawig ng isang malaking kwago. Ang espiritong ito ay ginabayan si Aang na ang matalinong lalaki na nakatira sa isang bahay na bato at hiniling sa kanya na maging maingat dahil may mga nilalang sa lugar na magdudulot ng panganib sa kanyang mga kaibigan. At makalipas ang ilang sandali, narating ng tatlo ang espiritu ng kagubatan at napagtanto ni Aang na siya ay nasugatan. At sa panahon ng pag-atake, nagkahiwalay ang grupo at bawat isa sa kanila ay kailangan na sariwain ang pinakamasakit na alaala. Habang ang magkapatid ay nararanasan ang pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay, dumating si Aang sa bahay na bato at nakita ang espiritu ni Gyatso. At doon inihayag ng monghe na mayroong halimaw na nagtatago sa hamog at ang nilalang ay kilala bilang Ko at dinala nito ang lahat ng taga-nayon sa kanyang pugad, pati na rin si Katara at Sokka. Sinabi rin ng matanda na ang sinaunang pagkakatawang tao ng Avatar ay minsanang nagawang talunin si Ko at upang mangyari ito kailangan pumasok ni Aang sa Fire Nation dahil nandoon ang templo ni Roko. Kaya iniwan ng bata ang kanyang mga kaibigan sa pangangalaga ni Appa at kinuha ang kanyang staff upang lumipad sa kanyang susunod na destinasyon. At sa pagtatangkang pabilisin ang paghahanap nila sa Avatar, nagpasya si Zuko at Aira na kumuha ng mersenaryo na si June dahil may alaga itong kayang amuyin ang kahit na ano. At nang marating nito ang kastilyo ng Fire Lord, si Aang ay tinulungan ng isang gwardya upang maabot ang templo at nakipag-ugnayan ang bata sa kanyang mga ninuno. At dahil dito natuklasan nito na ninakaw ni Roko ang isang totem na kumakatawan sa ina ni Ko at nagpasya na makipagkasunduan upang maibalik ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, bago pa ito umalis ng palasyo, si Aang ay nagulat sa pagdating ni June na nagawa siyang maparalisa gamit ang laway ng hayop. At nang maglaon, nagising ito sa isang kuweba at dumating si Zuko at Aira upang dalhin ito sa palasyo. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, ang dalawa ay napaligiran ng hukbo ni Shao na isa ng admiral at kailangan ibigay ni Zuko ang Avatar sa kanya. At matapos na mahuli ang kanilang target, si Shao at ang kanyang tauhan ay nagdiwang sa gabi at hindi namalayan na ang fortress ay sinalakay ng nakamaskarang kalaban. At matapos na matalo ang mga sundalo na gawa ng mga mersenaryo, na marating ang piitan at pinalaya si Aang. Pagkatapos ay pareho silang tumakas, ngunit nauwi ito sa paghuli sa kanila at kailangan gamitin ng bata ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mga kalaban habang ginamit ng mersenaryo ang kanyang espada upang tapusin ang lahat ng sundalo na papalapit. At nang napagtanto nito na siya ay napapalibutan, ginamit nito si Aang bilang shield dahil alam nitong kailangan ni Shao ng buhay ang bata. At nang sinabi ng lalaki na papatayin niya ito, inutusan ng admiral ang kanyang sundalo na buksan ang tarangkahan at nagawa ng dalawa na makatakas mula sa fortress. At nang pareho silang makalayo, inutusan ni Shao ang isa sa mga sundalo na tapusin ang mersenaryo, kung saan natuklasan ni Aang na ito ay si Zuko na nagligtas sa kanya. At kahit pa alam nitong mas madaling tumakas ng mag-isa, nagpa siya ang bata na dalhin ang prinsipe upang maiwasan na maging bilanggo ito. At sa gabing yun, habang pareho silang nagtatago sa isang kuweba, natuklasan ni Aang na ang sunog sa kanyang mukha ay dulot ng kanyang sariling ama bilang parusa sa lalaki na sumalungat sa masasamang plano nito. At matapos na ilagay si Zuko sa isang bangka, nagpaalam si Aang sa kanya at sinabi na kung nagkita sila 100 taon ang nakalipas, naging matalik silang magkaibigan. Nagkaroon ng pagkakataon na makabalik ang prinsipe sa kanyang barko at si Aira ay labis na masayang makita siya. At makalipas ang ilang oras, si Aang ay bumalik sa kagubatan at kumonekta sa mundo ng espiritu upang subukan na makipag-ayos kay Ko. At bilang kapalit sa totem ng kanyang ina, pinalaya ng sinumpang espiritu ang kanyang mga bilanggo, pati na rin ang magkapatid, at nagawang mailigtas ni Aang ang mga taga-nayon. At sa umaga, nagising si Zuko sa isang tenyente at natuklasan na may search warrant para sa kanya. At kahit papano natuklasan ni Shao na si Zuko ang nagpalaya sa Avatar at nagawang kumbinsihin ang Fire Lord na tumalikod sa sarili nitong anak. At upang maiwasan na mahuli at ilagay sa isang paglilitis, kailangan tumakas ni Zuko, ngunit sa lalong madaling panahon ay natuklasan na ito ay isa lamang bitag na itinakda ni Shao upang tapusin siya.
Ang bangka ng bata ay puno ng pampasabog at sa panahon ng pagtakas ang isa sa sundalo ng Admiral ay tumira ng palaso upang pasabugin ang barko. At sa sumunod na umaga si Ang at ang kanyang mga kaibigan ay narating ang Agna at nakilala ang pinuno ng tribo at masayang sinalubong ang Avatar sa kanyang lupain. Gayunpaman bago nito simulan ang kanyang pagsasanay nagpasya si Ang na pumunta sa templo upang kumonekta sa Avatar na si Karok at hiningi ang kanyang tulong sa pagtalo sa hukbo ng Fire Nation na malapit ng sumalakay. Gayunpaman hindi tulad ng Avatar na si Kyoshi tumanggi si Karok na makilahok sa labanan at sinabi na kailangan matuto si Ang na ipagtanggol ang kanyang sarili. At nang dumating sa lungsod si Katara ay naging apprentice ni Master Yugoda at natutong gumamit ng tubig upang pagalingin ang anumang injury. Gayunpaman nang matuklasan nito na ang mga babae sa tribo ay pinagbabawal na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa labanan nagrebelde ang dalaga at nagpasyang harapin si Master Paco. Gayunpaman sinabi ng matanda na kailangan sundin ni Katara ang tradisyon ng mga tao at hindi dapat makisali sa paparating na labanan. At sa pagtatangkang patunayan na karapat-dapat siyang lumaban nagpa siya ang babae na haminin si Paco sa isang labanan at pinatunayan na isang talentado. At sa kabila ng hindi pagkakaroon ng master na magturo sa kanya at kahit sa galing nito hindi natalo ni Katara ang matanda at kailangan tanggapin ang pagkatalo ngunit nakuha nito ang respeto ni Paco at ng iba pang waterbender. At nang makita ang Fire Nation na papalapit ang tatlong magkakaibigan ay sumakay kay Appa at lumipad sa barko upang subukan na talunin sila at ang kakulangan nila sa bilang ay hindi naging dahilan upang talunin ang ilan na naging sanhi sa pagpabagal ng paglalayag ng kalaban. Gayunpaman nang tumawid sila sa ulap na tuklasan ng grupo na mayroon isang malaking fleet na patungo sa lungsod ng Agna at nangangahulugan na ang laban ay natalo. At isa sa mga barko na yun ay si Zuko na nagawang makaligtas sa pagsabog at ngayon ay higit na determinadong mahuli ang Avatar upang makabalik ito sa kanila. At dahil alam na ang lungsod ay nasa malaking panganib hindi lamang nagpasya si Katara na lumaban at hiniling sa iba pang waterbender na sumama sa kanya at walang pagpipilian si Master Paco kundi tanggapin ang pakikilahok ng mga mandirigma sa labanan. At sa gabing yun sa kabilugan ng buwan na kilala bilang Yelo ng Buwan si Admiral Shao ay nagplaplanong tapusin ang mga espiritu ng buwan sa karagatan na nagkakaroon lamang ng pisikal na anyo minsan sa isang taon. At sa mga sandaling yun lumitaw ang espiritu ni Karok at pinaalam nito ang intensyon ng Admiral. Mabilis nitong binalaan si Katara tungkol sa kanyang natuklasan at pareho silang umalis upang hanapin si Sokka. Nang biglang lumitaw si Zuko at inutusan ni Katara ang kanyang kaibigan na umalis habang pinipigilan nito ang prinsipe. At sa lalong madaling panahon nakita ni Ang kanyang mga kaibigan at pinaalam sa kanila ang masamang plano ni Shao. At sa mga oras na ito nagawa ng lalaki na mahanap ang dalawang karpa na tumatanggap ng espiritu at nahuli ang mga isda na kumakatawan sa espiritu ng buwan. At mabilis na naging kulay pula ang buwan at sinubukan ni Ang na harapin ang Admiral upang pakawalan nito ang isda. At sa tulong ni Aira pinalaya ng bata ang isda mula sa kamay ni Shao ngunit bago pa maibalik ng Avatar ang isda sa lawa ginamit ng Admiral ang kutsilyo nito upang patayin ito. At sa mga sandaling yun hamina ang tribo ng tubig at nawala ng mga benders ang kanilang kapangyarihan at madaling natalo ng mga kalaban. At nang pasukin ng kalaban ang lungsod ang hari at mga master ay kailangan na umatras habang nakipaglaban ang mga hukbo ng malapitan sa mga sundalo. At sa pagtatangkang iligtas ang mundo nakipag-isa si Ang sa espiritu ng karagatan at ginamit ang kanyang sariling katawan upang ipatawag ito. At dahil nagalit sa ginawa sa espiritu ng buwan inilunsad ng halimaw ang galit nito sa pagsira sa mga kalaban. Samantala nakita ni Zuko si Shao na sinusubukan na tumakas at hinamon ito sa isang laban at matapos na tapusin ang Tridor nagpa siya ang prinsipe na mabuhay siya ngunit inatake siya nito sa likuran nang lumitaw si Aira at pinatay ang Admiral. At nang makarating sa dagat winasak ng halimaw ang lahat ng barko ng kalaban at sa pagtatapos ng laban muling nabawi ng bata ang kontrol sa kanyang sarili at sa halip na natili itong konektado sa espiritu ng karagatan na nakatakdang gumala sa walang hanggan sa paghahanap sa nawawala nitong kapareha. At determinadong pakalmeyan ang mapaghiganting espiritu at ibalik ang balanse sa pagitan ng araw at gabi. Si Yu na nakatanggap ng buhay ng espiritu ng buwan bilang isang bata ay nagpasya na isakripisyo ang kanyang sarili upang muling buhayin ang isda. At doon bumalik ang buwan sa kalangitan at nang makita ito ang espiritu ng karagatan ay kumalma at sa tulong ni Katara nagawa ni Ang na mabawi ang kamalayan nito at naging avatar muli. At sa pagtatapos ng labanan tinipon ng mga tao ang katawan ng mga mandirigma na isinakripisyo ang kanilang mga sarili sa labanan at labis na nalungkot si Ang na makita ang lahat ng pinsala na nangyari. At sa kabutihang palad ang kanyang mga kaibigan ay palaging nandyan upang suportahan siya at ginarantiya na tutulungan siyang matupad ang kanyang misyon na ibalik ang kapayapaan sa mundo. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.